way we connect, the way we communicate and relate to each other is changing in modern times. And we need to be guided by reliable, we need to be guided by universal and time-tested principles. Sa pagbabago ng panahon, nag-iiba-iba rin ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao sa isa't isa. Kailangan natin ng kaliwanagan para maging matiwasay, para maging mabunga ang ating pamumuhay. How can we be more fruitful and peaceful in our relationships? Paano kaya tayo mas magiging payapa pa, mas magiging mabunga pa sa ating pakikitungo sa isa't isa? Sa loob ng pamilya, sa ministry. How can we be more fruitful and peaceful in our work and in our business? Kasi sa lahat ng aspeto na yan ng ating buhay, laging merong tao na involved at pinapakitunguhan natin ang mga tao. So, ang goal natin sa ating reflection, sana maging fruitful. Sana maging mabunga at payapa yung ating pakikitungo sa isa't isa. And today, we will revisit the timeless wisdom of Jesus. Matthew 7, verse 12. Do to others whatever you would like them to do to you. This is the essence of all that is taught in the law and the prophets. To have fruitful and peaceful relationships in these very modern times, maging mabuti sa kapwa. Yun ang tinuturo ng Panginoong Hesus. Kailangan makipagkapwa-tao. At pag-uusapan pa natin yan ang ating talakayan ngayong umaga sa ating shared reflection na pinamagatan nating The Golden Rule Revisited for Fruitful Modern Relationships. Modern relationships, anong ibig natin sabihin pagka tinutukoy natin yung modern relationships? Modern relationships are the new and continually changing ways we communicate, we connect, and we relate with people. Pag sinabi nating modern relationships, these are formed in the context of information and knowledge. These are formed in technology and globalization. Nagbabago-bago talaga kasi ang pakikitungo ng tao sa isa't isa, lalo na nagbabago ang panahon. At ang pakikitungo natin sa isa't isa, lalo siyang hinuhubog ng information, bagong kaalaman, bagong knowledge, at technology. Pinaghihiwalay ko yan kasi hindi lahat ng technology information. Merong mga bagong kaalaman na dati hindi alam ng mga tao, ngayon mas alam na nila. At hindi na lahat ng mga pinangahawakan na talagang solid truth nung unang panahon, ngayon, in question na. And not to mention the fact that we are in a globalized community. Yung matagal nyo nang naririnig na globalization, ang ibig lang kasing sabihin nun, yung kultura ng ibang bansa, nagiging kultura na rin natin. At yung kultura din natin, nagiging kultura na rin ng ibang bansa. Kaya yung mga, lalo yung mga young ones, nagugulat tayo. Bakit ganyan ka manamit? Bakit ganyan ka kumilos? Ba't ganyan ka magsalita? Kasi ganito ang pagsasalita sa California. So, ina-adapt dahil may technology, ang bilis-bilis ng technology, at may bagong knowledge. So, lahat yan nag-i-interact sa ating paligid at mapapansin nyo, iba na, nag-iiba at patuloy na nag-iiba pa ang pakikitungo ng mga tao sa isa't isa. Before, in traditional relationships, ang mas basihan ng traditional relationship is the hierarchy. Sino ang pinakamataas? Sino ang pinakamatanda? Siya lang ang magsasalita. At sa lumang pakikipag-ugnayan, it's very male-based. Sundan mo ang tatay mo. Kaya nga ang tanong lagi, sino ang masusunod sa bahay? Ang tatay. Kahit nga hanggang ngayon sa kasal, di ba? Pagka nasa seremonyas na ng belo, ang belo nasa ulo ng babae. Tapos nasa balikat ng lalaki kasi magpapaibabaw ang babae sa lalaki. It's very male-based na structure. And there are power dynamics sa dating pakikitungo. And not to mention, merong mga favorites din. Kung sino ang favorite, yun ang pinapakinggan. Sa traditional na mga relationship.
But today, we are dealing with very modern relationships. Ngayon, mas mapapansin nyo, mas importante ang participation and collaboration. Sa mga opisina, hindi na nila pinapauso yung mga tawag na sir, ma'am. Gusto ng mga boss, tawag din nila sa sarili nila ay John. Just call me John. Ganun. Very Americanized. Tayo kasi hindi nga sanay sa ganun dahil sanay tayo na merong Kuya John o kaya Tito John o Sir John. Ang hirap burahin kasi nga mga Pinoy. Pero in a very modern context, in a very modern setting, ayaw na nila mga ganun. Ang importante, merong participation, may collaboration. There are also changing gender roles. Sabi nga natin kanina, kung dati male-based, ngayon di na. Pwedeng babae ang magsalita. Marami nga nagtatanong, Pastor, sa bahay po, sa mag-asawa, sino ang hahawak ng pera? Yung lalaki o yung babae? Ang sagot, sinong marunong maghawak ng pera? 'Di ba? Kahit pa lalaki ka, marunong ka ba humawak ng pera? At kahit babae ka, marunong ka ba humawak ng pera? So hindi siya tungkol sa gender. And there's also this concern about efficiency in relationship. At sa Pilipino, mas naiintindihan natin yung kasi ang gusto natin yung mabilis kausap. 'Di ba? Yun ang efficiency. Buti pa ito mabilis kausap. Times are changing. Yun ang point natin dito. Times are changing, nag-iiba ang pakikipag-ugnayan, ang pakikitungo ng mga tao. We need to be guided by reliable and universal and time-tested principles. Marami sa mga issue na naririnig natin, kaliwat kanan, mga issue na na-observe natin sa kapaligiran, actually nakaugat dito sa mga pagbabago na ito. Kaso nga kasi, hindi natatalakay na pag-iisipan ng maayos. Maraming mga issue dito nakaugat. Yung mga issue na kailangan pa bang sustentuhan ng anak, yung magulang. So in question na yung mga ganun ngayon. Dati hindi question. Kasi automatic, dapat kasi siyang matanda. Di ba? Ngayon nagbabago. So meron ng question, kailangan ba talaga? Yung mga point na meron pa bang sense magpakasal? So nagbabago. Kailangan pa ba talaga ng ethics sa business? Kasi nga nagbabago. You see, nag-iiba yung pananaw ng mga tao at nalilito ang mga tao. Ano nga bang susundan natin? Susundan ng bawat isa. Career ba o personal life? Kasi ngayon, yung sinasabi nilang work-life balance, hindi naman totoo. Diba? Alas 10, sumasagot ka ng email. Diba? Alas 11 ng gabi, sumasagot ka ng tawag sa boss mo. So, masusunod ba talaga siya? O paano naman ang sarili ko? Pakikipag-ugnayan. Kailangan pa ba ang church? Pwede naman palang online. Ang daming nagbabago. Wala tayong sinasabi na mali ito at tama yan. Ang sinasabi lang natin sa point na ito, mga kapatid, kung di po nyo pa napapansin, times are changing. Again, we need a solid principle that could guide us. Kailangan natin ng liwanag para gabayan tayo. Dahil kung hindi ito pag-uusapan, dahil hindi nga siya na pag-uusapan, lumalalim tuloy ang hidwaan, ang di pagkakunawaan ng mga tao. At yung mismong individual, nawawala na rin sa sarili. Mabuti na lang, meron tayong pwedeng sundan kung paano tayo dapat makitungo sa isa't isa. Yung puso, yung kaisipan ng pakikipagkapwa, nakaugat pa rin yan sa turo ng Panginoong Hesus. Mateo 7:12, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila para sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Balikan ang turo ng Panginoong Hesus tungkol sa pakikipagkapwa. Para anuman ang magbago sa konteksto, sa kalagayan, sa mga realities natin sa modern times, meron pa rin guidance. At ano ang turo ng Panginoong Hesus? Makipagkapwa. How can this golden rule of Jesus guide us through modern-day relationships? The golden rule reminds us of the importance of empathy, which is to understand what other people feel and see their point of view.
dapat nakikita natin yung punto de vista ng ibang tao naman. At isinasaalang-alang din natin yung pakiramdam nila. Kasi ang point ni Jesus dito, sa simpleng salita ba kung sa'yo gawin, anong pakiramdam mo? How would you feel kung sa iyo gawin? At yung empathy na yan, mga kapatid, itinuturo yan. Dinedevelop yan. Hindi siya automatic sa mga tao. Empathy is the seed of kindness. Because without empathy, we just don't care. Wala tayong pakialam. Kasi nga, wala tayong pagsasaalang-alang na paano kung tayo yun. Kaya dapat itinuturo siya. And also makikita natin sa golden rule ni Jesus, the golden rule of Jesus also reminds us of fairness. Fairness. When you make yourself the basis of treating others, you will ensure fairness and even extend grace. Fairness is a fundamental expression of goodness and goodwill. Kaya dapat fair. Proverbs 16:11, the Lord wants all business agreements to be fair. At yun yung isang makikita natin doon sa golden rule. Kung sa'yo nga gawin, sa tingin mo fair, na-encounter ko sa isang corporate setting, yung manager, pagka may gustong gawing na polisiya doon sa kanilang kumpanya, wala siyang pakialam. Palibasa kasi hindi siya apektado. Pero nung suddenly, sila na ang apektado, biglang approved na yung polisiya na gustong isulong ng lahat. Kasi nga, hanggat hindi tayo concerned, wala tayong pakialam. Also, the golden rule reminds us that people create value and benefits. People create value and benefits. Yun ang mahalagang tinuturo ng golden rule. Sa bawat araw, whatever enterprise we are dealing with, we will deal with people. There's always people involved, whether it's work, whether you are an employee, you're doing business, you are doing projects, or even in the ministry, laging may tao involved. People are involved. Hindi lang sila nandyan dahil attendee sila or participant sila, but they are actual stakeholders. Yun palang, tignan mo palang yun, magiging successful ka na. Kasi ang gawin dapat ng isang matalinong tao, isaalang-alang ang mga tao sa paligid niya. Because they are stakeholders. Ang tao ay bahagi sa lahat ng bagay. So kahit na anong ginagawa mo, may involved na tao. Tignan mo ngayon yung ginagawa mo sa sitwasyon ng taong yon, makikita mo ang dapat na strategy, ang dapat na approach. Kaya nga sabi again, ng golden rule, ikaw, ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon nila, okay ba? Teacher ka, for example, ilagay mo yung sarili mo, kung ikaw yung estudyante at nakikinig ka sa sarili mo, matutuwa ka kaya? Diba? Ikaw yung ikaw yung boss. For example, ikaw yung boss. For example, imaginein mo, empleyado mo ang sarili mo. Diba? Ikaw, boss mo ang sarili mo. Matutuwa ka kaya kung ikaw ang boss? Diba? Put yourself in their shoes. People orientation is key to success. When we understand people, mas makikita natin yung dapat na approach sa lahat ng bagay. At pagka nagkaroon ng pagkakaunawaan ang mga tao sa isa't isa, you know what? Nothing is impossible. Kung meron kayong mga hawak na mga tao, whether it's an organization in the community, baka mga opisyal kayo ng barangay, o maaring may hawak kayo ng mga tao sa inyong mga opisina, you are managing people in your work, whatever. When you understand people, at nagkita-kita yung isip at puso ng mga tao sa konteksto na yon, nothing is impossible for them. Naalala niyo yung kwento ng Tower of Babel? Nung panahon na yon, ayon dun sa kwento, iisa pa ang salita ng lahat ng tao. Kaya ang bilis nilang magkaunawaan. And no wonder, ang bilis-bilis nilang naitayo itong Great Tower of Babel. Genesis 11:6, the Lord said, "If as one people, speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them." Kung ngayon pa lang, dahil nagkakaunawaan sila, iisa ang lengguwahe, therefore iisa ang usapan, isip at puso, ito pa lang na-accomplish pa nila, how much more
At ang tinuturo nga natin ngayon, in application, in analysis of the golden rule, pag nagkita-kita ang puso at isip ng mga tao, dahil isinasaalang-alang nilang isa't isa, walang imposible. Walang imposible. You can do anything. In the same way, kailangan makita natin na kailangan natin ng isa't isa. Pagka tinitignan natin yung mga tao, ang mga tao, hindi lang sila mga means, hindi lang sila mga tools sa mga gusto nating mangyari. People have value. Kaya kailangan nating makita yung kanilang point of view. Tignan natin kung ano ba yung nasa isip nila, ano ba yung gusto rin nila na i-push doon sa mga usapin, at hindi lang kung ano yung makukuha natin sa kanila. Tao rin sila. Tao tayong lahat. Ang bawat katransaksyon, ang bawat business partner, ang bawat customer, kliyente, katrabaho, workmate, tao din sila. Kaya when we step out of our way, we take the extra mile to understand people, we will be more successful. Ang lalim ng golden rule. Marami siyang pwedeng paglapatan. Mahalagang mahalaga ang pagiging makatao. Paano naman po yung mga sa akin naman hindi makatao, yung mga taong yan? Ako nagpapakatao, sila. Ito naman ang aking assurance sa inyo. Ang mga tao na hindi makatao ay mawawalan ng puwang sa mundo ng mga tao. Count on it. Ganun lang naman ang basic rule ng organism. Kahit nga ang mga doktor alam yon. Pagka ang isang organism hindi siya match doon sa environment na yon, mamamatay siya ng kusa. Kasi hindi siya match sa environment na yon. Kaya nga ang importanteng gawin natin, gumawa tayo ng isang komunidad, isang pamayanan na kung saan lahat tayo makatao. Pag naturally ganun tayo, yung mga hindi makatao walang space. Sila na yung madadrive out ng kusa. Diba? Wala akong space dyan kasi ang babait nila. Buti alam nyo. Mawawalan sila ng puwang. Sa basic ecosystem study, yung hindi fit dun sa konteksto na yon, they will be eliminated. Kaya importante ang pagpapakatao. Proverbs 19 verse 3, people ruin their lives with the foolish things they do, and then they blame the Lord for it. Yung mga ayaw maki-align, kusa silang nasisira. Tapos sasisihin nila ang Diyos. Diba? Kasi si Lord di ako binibless. Hindi. Ikaw ang may kasalanan, ayaw mo lang kasi maki-align. Ang talaga namang rule of the environment, maging makatao. In this light, the golden rule also reveals to us a universal truth. In line with all these things na pinag-uusapan, may isang universal truth at isang hiwaga na naipapakita. God has a unique way of bringing everything into balance. Yun ang isang pinapaalala sa atin ng golden rule. Gawin mo sa iba kung ano yung gusto mong gawin sa iyo. Kasi ang assumption, kung ano yung ginawa mo sa iba, babalik sa iyo. Isang katotohanan at isa ring hiwaga. Paano babalik? Abay malay ko. Hiwaga nga Basta ang sure ko, totoo siya. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, babalik at babalik sa iyo. Kaya pagka may ginawa kang kasamaan, may balik ang ginawa mong kasamaan laban sa kapwa. Job 4:8, ang alam ko'y ang naghahasik ng kasamaan ay sila ring nag-aani ng kaguluhan. Isa siyang hiwaga, pero totoo siya. Ang hirap ipaliwanag No? Paano siya babalik? Kailan? Sa paanong paraan? Kanino? Basta yung the details to follow. Basta yung sure dyan, yung mga ginagawa natin may balik. Those who actively seek ruin to ruin other people will inevitably face destruction. Kung masama. Pero ito rin mga kasama na pag mabuti rin ang ginawa ninyo, babalik siya, promise. Kasi pareho lang di ba? Parehong side. Kung may masama kang ginawa, babalik sa'yo. Pero pag may ginawa kang kabutihan, for sure, babalik din sa'yo. Kaya, we have to be proactively good. We have to keep on doing good. Maging layunin natin na gumawa ng mabuti sa kapwa. Kasi for sure, babalik siya. Again, hiwaga. Paano? Saan? How much? Details to follow nga. Basta sure na sure tayo, babalik yon. Kasi that's the golden rule. Kaya nga ang challenge ni Jesus, do unto others. Do unto others kasi babalik din yan.
God will bless our goodness as a way of bringing balance to the universe. Galatians 6:7-9. Do not be misled. You cannot mock the justice of God. Hindi pwedeng baliwalain ang hustisya ng Diyos. May balanse yan eh. May balance ang universe. You will harvest what you plant. Kung ano ang tinanim, siya rin nga anihin. Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from that sinful nature. Kasi yun ang tinanim eh. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. Kasi yun nga rin yung tinanim. So, let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will harvest blessings upon blessings if we do not give up. Babalik kasi talaga siya. So, anong gusto nyong anihin? It's up to you. Babalikan natin yung golden rule na ang paalala nga ng Panginoong Jesus, do unto others what you would have them do to you. Yung gusto mong mangyari sa'yo, gawin mo sa iba. Kasi nga, for sure, babalik yun. Ngayon, ... Ano yung gusto mong gawin sa iba? O, ayun na ngayon. Siyasatin nyo ng mga isip nyo ngayon. Ano talagang gusto nyong gawin dyan sa katabi ninyo? Pagka meron kayong naiisip na tao, ano talaga yung gusto nyong gawin sa kanya? Ops, remember, may balik yun. So bago nyo i-execute kung ano yung nasa puso at isip ninyo, remember the golden rule. Ano man ang konteksto ng ating ginagalawang mundo, iisa pa rin yung prinsipyo ng golden rule. Sa panahon ng technology at ng modern times, mumurahin ko kaya siya sa Facebook? No? Bago mag-click, di ba? Bago ka mag-post, isipin mo muna kasi babalik yan eh. Babalik yan kahit fake account yung gamitin mo. Kala mo naman hindi ka matetrace kasi, di ba, Ibong Mandaragit yung pangalan mo sa Facebook. So hindi niya matetrace kahit na anong gawin kong kawalangyaan sa kanya sa Facebook. Akala mo lang yun. Hindi ka matetrace ng Facebook, pero matetrace ka ng langit. So, yun nga ang point eh. Kahit na modern times, applicable pa rin ba si Golden Rule? Applicable pa rin. Kahit na i-hack ko ang kanyang GCash, di ba? Kunin ko ang lahat ng kanyang salapi sa bank account niya online, hindi ka matetrace. Pero matetrace ka ng langit. So, the Golden Rule is true. Yes? Pwede pa rin kahit na modern times. As we traverse the modernized world and the continually changing times, this golden rule is universal and time-tested. Buti na lang, reliable ang Panginoong Jesus. Kasi kanya yung golden rule eh. Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kahit na may spaceship na sa paligid natin, applicable pa rin ang golden rule kasi nakaugat siya sa pakikipagkapwa. Kahit na taga-Mars na yung kausap mo 20 years from now, applicable pa rin naman sa tingin ko. Kasi kapwa pa rin ang usapan. Ang Jesusness, ang Panginoong Jesus, applicable siya mula noon hanggang ngayon at sa panghabang panahon. Successful, fruitful people know how to connect with people. Yung mga talagang successful, yung mga talagang fruitful na tao, marunong kasi silang makipagkapwa-tao. They value the contribution of others, they respect differences, and they appreciate uniqueness and differences. Importante na marunong makipagkapwa-tao. Alam nyo pala mga kasama, bago ko makalimutan, ang mga anak natin, ang mga bata, yung mga talagang mga batang paslit, turuan silang makitungo sa ibang tao. Kasi yun ang hindi mawawala. Ang mga bata ngayon, hirap na hirap. Pagka iwanan mo sa playground, nagpapanik. Kasi anong gagawin ko dito? Nung araw, hindi naman ganun, di ba? Wala akong kakilala dito. Problema mo yan. Kilalanin mo lahat ng nasa playground. Di ba? Ikaw ang makipagkilala. Di ba? Maya-maya magkakalaro na sila. Kasi pwede naman. Ngayon, hindi mo maiwanan yung bata. Alam mo kung bakit? Ang unang-unang nagpapanik yung nanay. Yung magulang, ay, kawawa naman ang anak ko. Anong kawawa dyan? Makikipagkilala lang sa ibang bata. Baka mabuli. Diba?
Turuan lang. Pero hindi pwedeng i-isolate ang tao sa isa't isa. Hindi tayo mabubuhay ng ganun. Hindi ganun ang organism. We need to learn pakikipagkapwa tao. Kaya nga kahit ang mga kids gustong-gusto natin nandito sa church, di bali ng maingay. At least nasasanay sila na nasa paligid ng tao. Lahat tinatawag nila na tito, tita. Pag nagbe-bless sa inyo, magpa-bless kayo. Huwag kayong maarte na, ay tumatanda ako. Kasama yon sa discipleship natin sa kanila ng pakikipagkapwa. So turuan natin sila. Dalhin nyo yung mga anak nyo, magpakilanlan sila. At kayo rin mga matatanda, huwag kayong nasa sulok lang lagi. Matuto kayong umabot ng kamay. Hello, my name is... Gusto nyo ba talaga ng isa pang preaching para lang doon? Paano magpakilala? At this point of our Christianity, of our maturity, tayo na ang umabot sa isa't isa. Kailangan nating makipagkapwa tao. Anumang panahon, totoo ang golden rule. Do unto others as you would have others do unto you. And apply this hindi lang sa church. Apply nyo sa mga work ninyo. Apply nyo sa mga business transactions. Apply nyo sa loob ng pamilya. Pwede. Again, Matthew 7 verse 12. Sa ibang version naman, treat others as you want them to treat you. Simple, maliwanag. To have fruitful relationships, to have peaceful relationships, meaningful relationships in these very modern times, maging mabuting kapwa, makipagkapwa tao. O para may retention, para paulit-ulit, Matthew 7 verse 12. So in everything, do to others what you would have them do to you. Makipagkapwa tao. Isaalang-alang ang kapwa. Wala pa akong nakikitang equivalent word sa ibang salita, nung salita na yun sa atin sa Tagalog. Kapwa. Napaka-unique, napakalalim. Gets natin kagad. Makipagkapwa.